Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. So, last April 23, 24, 25 po ay nagkaroon po tayo ng bootcamp. At sa lahat po ng nandoon ay pinaghandaan po talaga natin. Hindi lamang po ng mga kailangang gawin, kundi talagang spiritually naghanda po tayo. Nag-prayer and fasting po tayo at nagkaroon po tayo ng worship night dun sa Kalit-Kalit bago po mangyari ang camp. At grabe po yung pagkilos po ng Panginoon nung second night ng camp po natin. At hindi mo ma-manipulate ang pagkilos po ng Diyos, ang pagkilos ng banal na spirito. Nagkaroon na po ng praise and worship night. Grabe ho yung pagsuko ho ng buhay ng mga campers at ng mga workers po natin. Nagulat lang po ako kasi yung mga workers po natin, grabe talaga yung pagtagpo ho ng Panginoon. At sabi ko nga, 3 years na lang po, ako po ay magpapahinga na po bilang frontliner ng church. Bababa na po ako. At sabi ko, Panginoon, iiwanan po namin ay bagong henerasyon po ng mga leaders. At lagi ko pong sinasabi kay Pastor Sed, sabi ko, Pastor Sed, iba pag full-time, iba ang kilos ng mga full-time kasi buhay ang ibinigay ng mga yan. Kaya po, nung camp po, at lagi pong pinapaalala sa akin dati nung mentor ko, sabi niya sa akin, tandaan mo tong verse na to. Pag mananalangin ka, lagi mo lang yung ipag-pray at may natatawagin ang Diyos. Sabi po sa Matthew, humingi ka ng manggagawa sa may-ari ng ubasan at siya ang magkakaloob. At every prayer meeting po, every personal devotion ko, sabi ko, Panginoon, manawagan ka, tumawag ka ng mga manggagawa na handang magbigay ng buhay sa'yo at sa gawain. Kung paano mo kami tinawag, kung paano mo ko tinawag, ganun pong pagtawag yung gawin mo sa mga taong yon. At tinugon po ng Diyos, hindi lang po isa. Ang dami po nilang tumugon sa tawag ng Diyos nung gabing yun. Sabi ko nga, mga cream of the crop ang tinawag ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Pero hindi ko po pinagyayabang yung galing nila kasi Panginoon naman po yun eh. Biruin po ninyo, yung last Sunday po ang nag-testify sa atin, licensed mechanical engineer. Pero tinawag po ng Diyos sa full-time ministry. Grabe ho, hanggang ngayon, sabi ko, Lord, kakaiba ka. Tatalikuran po, iiwanan po ang prestige na maging inyenhero, di ba po? Hindi lang basta siya engineer, licensed engineer. Pero salamat po sa Panginoon dahil tumugon po at ito po magpapastor. Sir Ralph, nandiyan ka pa rin? Salamat sa Panginoon. Naku, yung nanay mo umiiyak na. Okay. Pero ang ganda nung narinig ko na balita. Salamat sa Panginoon dahil proud sila na sa pamilya nila may isang magpapastor. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Diba? Hindi, iba yung narinig natin na parang sa pamilya namin, may licensed engineer. Magkakaroon na kami ng ganito, magkakaroon na kami ng ganyan. Pero ang narinig natin, sa pamilya namin, may isang magpapastor. Diba? Salamat po sa Panginoon. At ngayong hapon po ay isa pong karangalan na maipakilala ko rin po sa inyo. Ito rin po ay tinawag ng Diyos sa full-time ministry bilang isang pastor. Di pa po siya tapos, nag-aaral pa po siya. At sinabi ko sa kanya ay kailangan maging licensed ECE ka din. ECE nga ba siya? ECE. Diba? Yung isa, mechanical engineer, ito naman po, future ECE. Okay, so sabi ko, grabe, no? Ang mga ito po ay mga DOST scholar. Pero, diba? Naalala ko po lang, kwento ko ng maikse, ang batang ito, nung panahon po na nag-uusap po kami, ang yabang-yabang niya sa harapan ko. Interview ko po siya, kasi nag-a-apply po siya sa akin para po mag-ministry. Sabi ko, saan
kita ilalagay? Saan ka ba magaling? Alam niyo po ba ang sagot niya sa akin? Lahat po kaya kong gawin. Sabi ko, grabe to ah. Grabe talaga. Sabi niya, kahit saan niyo po ako ilagay, mag-e-excel ako dyan. Gagawin ko po yan. Grabe. Pero ano naman po talaga siya eh. Magaling po siya. Pero alam niyo po yun, ang galing ho natin, yung yabang ho natin, hindi naman po yung kailangan ng Panginoon eh. Ang kailangan po ng Diyos ay isang pusong handang sumunod at nagpapakumbaba po sa kanyang harapan. Hinumble down po siya ng Panginoon. So, may nangyari po sa school. Sasabihin ko na po sa inyo, may bumagsak po siyang subject. Ang yabang niya kasi sabi niya lahat kaya niyang gawin, kaya niyang ipasa. Sabi ng Panginoon, sige, tingnan natin. Ako ang nagpapasa, ako ang nagbibigay ng karunungan. Pero dun sa time na nangyayari yun sa kanya, grabe naman po yung training at natutunan po niya. At salamat po sa Panginoon dahil biyaya po ng Panginoon, siya po ay humakbang, tinanggap po ang hamon ng pagiging full-time, ang kanya pong tawag, at last, tumugon na po siya. Ang tagal-tagal na niya nang tinatawag ng Diyos eh. Ngayon lang siya tumugon. Salamat po sa Panginoon. At ngayong hapon po ay pakinggan po natin ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng batang ito. Hindi na siya bata. Ilang taon ka na? 24. So, ang ating future ECE pastor. Walang iba po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Marcelo. Thank you po, Coach. Salamat ho sa Panginoon sa oportunidad ho na makatayo. Patayo ho ng tuwid this time para ho ihayag ho ang kanya hong magandang balita. Bago tayo magpatuloy, samahan niyo muna ako sa isa hong panalangin. Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka po namin. Pinupuri, Panginoon o Diyos, dindakila ho namin ang iyong pangalan. Aming Ama, Panginoon, salamat ho sa hapon pong ito. O Diyos, aming Ama, na bilang isang village, kami ay pinagpo mo sa lugar pong ito, God, upang minsan pa ho ay makasamba sa inyo, minsan pa ho ay makapagpuri ho, Panginoon o Diyos, sa inyong pangalan at madakila ka po namin sa amin pong mga buhay. Salamat o Diyos sa mga awitin hong nagpapaalala sa amin, O God, na Ikaw ho ang aming Diyos. Ikaw ho ang aming Panginoon. You are the director of our lives, Panginoon. Salamat ho, Panginoon, O God, aming Ama, sa bawat buhay na nandito, O Diyos, aming Ama. Ikaw ang patuloy na kumatagpo ho sa bawat isa, magparanas ho sa bawat isa, kumausap ho sa bawat isa at mag-deliver ho ng inyo pong salita na tatatak po, hindi lamang ho sa kanilang mga isip, Panginoon, kundi sa mga puso ho nilang naghahanap ho ng tunay na Jesus ng Biblia. Itago mo lamang ho ang inyong lingkod sa inyo pong likuran. Ikaw ho ang siyang matanghal, ikaw ho ang siyang mahayag sa hapon pong ito. Lahat po nito ay dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, aming Diyos. Amen at amen. Ano po, salamat ho sa throwback ho na introduction po. Since it's Throwback Sunday naman po, and I almost forgot ho na during those times nga ho, kasi almost 10 years na rin ho kaming na church ho, nasa The Avenue, and I cannot really remember ho yung mga earlier days po. Ganun ho pala ako ka-proud ho sa akin pong sarili. Jack of all trades ho pala ang atake po ng mga panahon pong yun. Pero by that time ho siguro ay hindi ko palang ho natatagpuan yung craft ko ho. Kaya ho, continually discovering, tinefend yung sarili. Pero ayun, salamat ho sa Panginoon na totoo ho, ang Diyos ho ang nag-humble down ho sa atin. Para ho, hindi lang ho makita natin kung ano ho yung bagay na para ho sa atin, kundi para makita ho natin na siya ho ang Diyos na nagkakaloob ho ng galing. Siya ho ang Diyos na nagbibigay ho sa atin ng kakayahan para ho magawa ho natin ang ano pa nga ho ba, kundi ang kanya hong kalooban at para rin ho sa kanya pong kapurihan. At sa hapon pong ito, hayaan niyo akong ihatid ho sa atin ang mensahe ho ng Panginoon. Ituloy lamang ho natin ang pag-aaral ho natin sa atin hong serye sa Aklat ho ng Roma. Kung last week ho, natutunan ho natin kay Pastor Ronald na yung mga remnants ho ng church na siya hong pinagsimulan ulit ng paglawak ho ng gawain ng Panginoon. Balikan ho natin ang kwento ho ng bansa hong Israel nung sila ho tinawag ng Diyos sa ilang para ho maglakbay patungo ho sa lupang ipinangako ho sa kanila ng Panginoon. And quick background lamang ho, and quick reality check po sa atin po.
Marami ho sa atin, marami ho sa mga tao, lalo na ho sa ating mga Kristiyano, gusto lang ho natin yung biyaya ho ng Diyos, pero ayaw ho nating magpasakop mismo po sa Diyos. Ano po, gusto lamang ho natin yung blessings, pero ayaw ho natin yung lordship ng Panginoon. Ayaw ho natin na ang Diyos ang magdidirekta ng ating buhay, pero excited tayo sa mga answered prayers, ano po, excited tayo sa blessings, excited tayo sa breakthroughs, sa achievements, pero pagdating na ho sa lordship ng Panginoon, ay box-box na yan sa akin. Ano, pagdating na ho sa lordship ng Panginoon, parang blurry na ho para ho sa atin and ayaw na ho natin noon. Ano ho, gusto lang ho natin si Jesus as Savior, pero ayaw ho natin siya as Lord. And most of the Christians, ganyan po. Kaya along the journey ho, natatalo ho sa lakbayin eh. Wala naman ng special formula para ho manalo. Ano po, tanging pagsunod ho eh. Hindi nga ho yun formula. Ano? Pagsunod lamang ho sa Panginoon. Bilang Panginoon ho, and at the same time, ay tagapagligtas po natin ho. Ano, sabi nga ho ng mga Gen Zs, blessings, gusto, lordship, ayaw. Ano ho, alam mo ha, talaga ka ha. Ano po, gusto ho natin madalas, gusto ho natin yung pagpapala, gusto ho natin yung answered prayers, gusto ho natin yung protection, gusto ho natin yung security, gusto ho natin yung favor, gusto ho natin yung langit, gusto ho natin yung safe place. Pero ayaw ho natin ng repentance. Pero ayaw po natin ng surrender. Ayaw ho natin ng obedience. And ayaw ho natin ng lordship ng Panginoong Jesus. Just like Israel ho, ang Israel ho ay bayan ng Diyos. And by the time that they are called ho, sila ho ang tumanggap ho ng kautosan po ng Panginoon. Sila ho ang binigyan ho ng Diyos ng templo ho para ho makasamba, makalapit ho sa Panginoon. Sila ho ang binigyan ng Diyos ng pangako ho ng Panginoon. Sila ho ang binigyan ng mga leaders na binild ho ng Panginoon para i-guide ho sila patungo ho sa lupang pangako. Sila ho ang merong kasaysayan ho ng napakaraming himala ng Panginoon and they witnessed it firsthand. Kaya lang po, nang dumating ho si Jesus, nung may Messiah na ho dun sa bigger picture, marami ho sa kanila, tumanggi ho. Marami ho sa kanila, nireject ko ang idea ng Messiah. Gusto lang ho nila na, Panginoon, i-sustain mo kami dito sa wilderness. But when the Lord said that itong si Jesus, there is a Messiah that will come to redeem you, ayaw na ho nila ng ganong idea. At ang tanong ho, nabigo ho ba ang plano ng Diyos dahil ho tinanggihan ho ng Israel si Jesus? Nabigo ho ba ang Diyos o yung ipinalano ho ng Diyos bago pa man ho, nang tinanggihan ho nila ang Panginoong Jesus? Sabi ng Romans 11, hindi ho nabigo ang Diyos. Sa halip, lalo pa hong nahayag ang sovereignty ho ng Diyos. Lalo hong nakita na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, lahat ng pangyayari at lahat po ng pagkakataon sa atin pong buhay. Dahil ang naging result ho ng pagtanggi ng Israel sa Panginoon ay hindi ho plan B ng Diyos. Wala hong plan B sa Panginoon, kundi mismong sovereign plan po ng Diyos to redeem po. Hindi ho siya improvised lamang ng Diyos dahil ho nireject na si Jesus, kundi nangyari ho ang dapat mangyari ayon po sa plano ng Panginoon. That's why the main idea this afternoon ho para ho sa atin na kahit tinanggihan na ho ng tao ang biyaya ng Diyos, nananatiling makapangyarihan at kumikilos ang Diyos para isakatuparan ang kanya pong plano. Kung may mga Bible ho kayo, makipagbukas ho kayo sa akin sa aklat ho ng Romans, chapter 11, verses 7 to 11 po. Pag-usapan ho natin ang katotohanan ho ng pagkatawag ho ng Panginoon at ang katotohanan ho ng pagtupad ho ng Diyos sa kanyang mga plano as a sovereign God po. Sabi dito, ano ngayon, hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi nakakakita at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. Verse 9, at sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mata at hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Verse 11, ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba
upang sila'y tuluyan ng mawasak, hinding-hindi sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil, dahil ako'y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. Ano ho? Hatiin ho natin, ito hong pag-uusapan natin sa dalawang importanteng puntos po. Ang una ho natin pag-uusapan sa hapon pong ito, na una po, ang pagtanggi kay Kristo ay nagdudulot ng spiritual hardening sa ilalim ng matuwid na hatol ng Diyos. Malinaw ho na sinasabi ni Apostol Pablo po sa verse 7 ho na ang hinirang lamang ng Diyos ang nakatanggap po nito, ngunit naging manhid ang isip ng iba dahil ho matigas po ang kanilang ulo. Ang Israel ho ay naghahanap ho ng katuwiran, pero tinanggihan nila ang tunay na daan ng katuwiran, ang Panginoong Hesukristo ho. They are on and on sa paghanap ho ng katuwiran, ng righteousness. But nung dumating ho ang the only way to righteousness, nireject ho nila. Marami ho sa kanila ang nag-reject ho sa Panginoong Jesus because they don't like the idea of His Lordship. Hindi ho ignorante ang bansahong Israel. They have been they're so religious ho. Religyoso ho silang mga tao. They are devoted. Alam ho nila ang kasulatan. Aktibo ho sila sa pag-worship ho sa Panginoon. May zeal ho sila or may pagsisikap ho sila para ho sa Diyos. Pero posible ho pala na malapit lamang sa religion pero malayo ho kay Kristo. And as we go along this journey ho, makikita ho kasi natin na most of the time ho, gusto lang ho natin yung idea na nandito ho tayo and member, but we reject the idea na si Jesus Christ ho, ang atin hong director. Malapit ho tayo doon po sa religion. Malapit ho tayo, turing ho natin ay religion. Malapit ho tayo doon and yet malayo ho tayo sa totoong pagkakilala sa Panginoon. Pwede pala hong alam ho nila ang Bible. Alam ho nila ang kasulatan, alam ho nila ang salita po ng Panginoon, pero hindi ho nila kilala ang tunay na Diyos ng Bible. And that is dangerous ho. Nakakalungkot hong isipin, na marami ho sa atin, or ilan ho sa atin, either way ho, alam ho natin yung Bible Nakukote ho natin ang Bible sa notes po natin, sa statuses po natin, Nakukote ho natin Alam ho lang natin yung Bible, pero sobrang layo ho natin sa pagkaunawa ng tunay na Jesus po ng Biblia. That is why yung mga matitigas ho ang ulo doon ho sa grupo ho ng bayang Israel ay nakaranas ho ng judicial hardening po ng Panginoon. Sabihin nga natin, judicial hardening. The rest were hardened, sabi ho ng verse 7, dahil ho sa katigasan ng kanilang ulo. Hindi ho ibig sabihin ito na gumawa ho ang Diyos ng kasamaan sa puso nila, na ang Diyos ho ang naglagay ho ng katigasan po ng ulo sa kanila. Ang ibig sabihin po ng judicial hardening ho, makatarunang pagpatigas ho ng puso, dahil ho paulit-ulit nilang pagtanggi, dahil ho hinayaan na ho sila ng Diyos sa katigasan ng puso nila bilang hatol po sa paulit-ulit ho nilang pagtanggi doon ho sa katotohanan ng Panginoong Jesus. Ito ang tinatawag nating judicial hardening. Hindi ho ito parang research lamang. Yung simplified random sampling ho pag nasa chapter 3 ka na ng research. Hindi ito parang ganon na pipili ka ho ng mga tao na pagsasagutin mo ho ng survey, although hindi nyo naman talaga ginagawa kasi convenient sampling yung ginagawa nyo, kung sino lang yung kakilala nyo. So magtataka kayo bakit hindi nyo na-reject yung null hypothesis ninyo. Hindi ito simplified random sampling ng Panginoon. Hindi ho ang Diyos pumili lang ng mga tao, nitpick ho doon sa bayang Israel, at okay, kayo yung pagmamatigasin ko, tas the rest ay makakatanggap ng biyaya. Hindi ho ganoon. Ang pinatigas ho ng Diyos ang puso, yung mga paulit-ulit hong sumusuway ho sa Diyos, paulit-ulit hong nagre-reject po sa Panginoong Jesus. At sa paulit-ulit ho nilang pagtanggi, ang end game po noon ay pinatigas na ho ng Diyos ang kanilang puso na hindi na ho nila marinig yung katotohanan po ng tunay na Jesus ng Biblia.
Sabi ko dito, God's hardening is not God creating unbelief in innocent people. Hindi yung mga inosenteng tao ang ginamit ho ng Diyos para ho pagmatigasin ang puso. Ito ho pag-alis ng mga restraining grace, ng mga ayaw ho dun sa biyaya ho ng Diyos, tumatanggi ho sa katotohanan ng Panginoong Jesus at pagpayag ho na lumalim ang rebellion ng mga tao. Kaya kaiingat ho tayo. As we go along this journey ho, kaiingat ho tayo sa paglalakbay ho natin. Dahil baka ho kasi, siguro kasama ho namin kayo, magkakasama ho tayong lumalakad ho sa Panginoon, pero deep within ho, sa kaibuturan ho ng iyong puso, may pagtanggi ho sa kagustuhan ho ng Diyos. May pagtanggi po sa kalooban ng Diyos. May retaliation ho sa loob ng puso mo. May rebellion ka ho sa loob. Mukha lang naglilingkod ka ho dito, mukha ka lang ho nagsiserve sa ministry, and yet you have this rebellion na pag kayo-kayo na lang kung ano-ano hong pinag-uusapan nyo tungkol sa leaders nyo, pag kayo-kayo na lang kung sino-sinong tao ho yung pinag-uusapan nyo within that circle, those are kind of rebellion ho, na pag hindi nyo ho i-notch out, dadating ho ang time na titigas na ho ang puso nyo sa Panginoon until that time ho, na hindi mo na talaga marinig at makita ho ang liwanag ho ng Diyos sa iyong buhay. Nasa lakbayan ho tayo ng wilderness run po. Dinadala ho tayo, ibinabalik ho tayo ng Panginoon sa mga ilang ho ng atin pong buhay para ho mauhaw ho tayong muli sa presensya po ng Panginoon. Tandaan ho natin mga kapatid na ang buhay Kristiyano po ay hindi ho ito parang amusement park. Alam niyo ho yun? Ito ho wilderness run. Hindi ho ito komportableng lakarin. Hindi ho tayo ang mamamasyal ho sa wilderness. Hindi ito puro blessings. Hindi ito puro lights and easy wins ho. Kasi doon ho sa wilderness, sa ilang ho, mainit nga, may mapapagod ho tayo, may uncertainties, may laban ho, we are under attack ho, at dito ho nasusubok kung susunod pa rin ho ba tayo kahit hindi na madali. Ito ho yung sinasabi ho natin kung bakit na-reject ho ng Israel ang Panginoong Jesus at pinagmatigas na ho ang kanilahong mga puso. Ang Israel ho, by that time ho, ay naglalakbay ho sa ilang. Nasa wilderness ho sila and they only want the provisions of the Lord. Gusto lang ho nila ng mana, ng tubig, ng protection, ng haliging ulap kapag araw, ng haliging apoy kapag gabi. Pero paulit-ulit ho nilang tinatanggihan ang lordship ho ng Diyos, ang kalooban po ng Panginoon. At minsan ho, reality check, ganyan ho tayo eh. Madalas po ganyan tayo. Gusto ho natin provisions. Gusto ho natin ng healing. Gusto ho natin ng breakthrough. Gusto ho natin ng open doors, ng opportunities. Pero kapag ang kapalit na po ay surrender, ang kapalit na ay obedience, ang kapalit na ay dying to self and taking up your cross, kapag ang kapalit na ay holiness, pag ang kapalit na ay commitment, doon ho tayo umaatras. That time ho sa campsite, barbarian way ho, we are called to step ho, humakbang ho pauna ng wala hong takot. Pero ang tanong ho sa atin, ngayon ho nasa labas tayo ng campsite and the real battle begins ho. Dito ho sa labas. Yung hakbang ho ba natin ng campsite, mananatiling paghakbang ho pauna? O nung nakita na ho natin ang bigat ho ng commitment, humakbang na ho ulit tayo paatras? Yun ang nakakalungkot ho sa atin eh. Sabi nga, lagi nga hong turo ho sa amin na yung apoy ho sa puso, momentary lang yan. Pag naranasan mo ang Panginoon, maglalagablab ho talaga ang puso mo sa paglilingkod na kagustuhan mong mapagsilbihan ng Diyos. Pero kung araw-araw hindi mo naman dinidesire yun sa puso mo, dadating ho ang isang araw, wala ka ng apoy, patay na ang paglilingkod mo. Paatras ka na ho. Sa wilderness run ho, ang takbo ho natin ay para hanapin ho ang Panginoong Jesus. Dahil may uhaw ka sa loob na ang Diyos lang ang makapagbibigay, na siya lang yung satisfaction na pag hindi mo ho natagpuan, mamamatay ka ho doon. Sa pagtakbo ho natin, wala hong atrasan.
Sa pagtakbo mo ho, nung nakita mo ho, natagpuan mo yung tubig na magbibigay sa iyo ng buhay, at kalakip ho nito ay pagpasan mo ng krus araw-araw, wag ho tayong umatras, pasanin ho natin yung krus. Ano po, i-deny ho natin ang ating sarili, mamatay ho tayo sa atin pong sarili. That is the real barbarian way ho. Yun ho ang totoong barbaro na hindi lang ho tinatanggap ang provisions ho, kundi tinatanggap din ho yung challenges na kalakip ho ng pagsunod sa Panginoon. At hindi ho umaatras kapag nakita na ho yung commitment. Hindi ho umaatras pag nakita na ho yung pader na babanggain. Next, ang barbarian way ay hindi lang yung mga obstacles na tinawiran niyo ng camp. Hindi lang yun. Ang barbarian way ay yung gagawin natin sa mga obstacles ng buhay natin ngayon. We're on and telling ourselves na tinawag ako ng Diyos sa bagay na to, pero nung ipapadala ka na kung saan, parang gusto mo nang i-touch and go yung letter mo kay Coach. Pero ano namin yan ni Ralph eh. No, Coach, pwede mong bawin yung letter, may touch and go lang mo kami. Ano ho? Yun ho eh. Tinawag ho tayo bilang mga barbaro. Tinawag ho tayo ng pandoon ho sa wilderness, hindi ho para buuin ho at pag-ibayuhin ho ang takot sa ating mga puso. Tinawag ho tayo ng Panginoon doon upang makita ho natin siya, and at the same time, ay magtaglay ho ng tapang na humakbang para po sa Kanya. Because at the end of the day, Diyos pa rin naman ho ang magsusustain. Diyos pa rin naman ho ang magbibigay ho sa atin ng atin hong lalakbayin. Pangalawang point ho, ginagamit ng Diyos maging ang pagtanggi ng tao upang isakatuparan ang kanyang redemptive plan. Kung yung una ho ay judicial hardening ho ang ginagamit ng Diyos. Para makita ho yung remnants, mas-set apart ho yung mga tao na gagamitin ho ng Diyos sa paglawak ho ng kanyang kaharian. Ngayon ho, ginagamit ho ng Diyos yung rejection ng mga tao upang isakatuparan ang kanyang redemptive plan ho. Romans chapter 11 verse 11 to 13 po. Sabi ho ni Paul, dahil ho sa kanilang kasalanan, dumating ho or naabot ho ng gospel ho ng Diyos ang mga hintil dahil doon sa rejection ng mga Israelites sa Panginoong Jesus. Naabot ho ng gospel ng Diyos, yung mga Gentiles ho, yung mga wala hong pagkakilala sa Panginoon. Napakalalim mo nito because the rejection of Israel ho ang naging daan para ho makarating ang gospel sa buong mundo ho. Sabi po dito, ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mawasak? Hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel po? Israel ho ang chosen people ng Panginoon. But most of them ho rejected Christ, rejected the Messiah ho. Kaya ho sa rejection na yon, ginamit ho yun ng Panginoon to share the gospel para palawakin ang mabuting balita ng Panginoon sa buong mundo ho, sa mga Gentiles po, sa atin ho, naabot ho tayo noon because of that rejection dun ho sa mga Israelites na paulit-ulit hong tinatanggihan ho ang grasya at biyaya ho ng Panginoon. Ang concept po natin ng rejection, pag na-reject tayo once, tapos na. Wala na hong part 2. Wala na hong sequel. Rejected na, okay, iba naman. Pero pagdating ho sa Panginoon, pagdating ho sa Diyos, ang rejection ho, laging may redirection. Again ho, ang rejection ho sa Panginoon, once you're rejected on one thing, you will be redirected to another. And more often than not, yung redirection ho ng Diyos is the better plan of God para ho sa buhay po natin. Ang pagkadapa ho ng Israel, hindi ho naging katapusan ng plano ng Diyos, kundi naging bahagi ho ito ng mas malaking plano ho ng pagkaligtas ho maging ng mga hintil. The sovereignty of God is so great that even human rebellion cannot stop His purpose. At ang makikita ho natin dito, ganun ho ka makapangyarihan ho ang Diyos nating sinasamba.
Ganun ho ka makapangyarihan ang Diyos nating sinusunod. Siya ho na may control ng lahat po ng bagay. Because imagine, rejection turned into something purposeful sa harapan ho ng Panginoon. Rejection is negative. Nireject ho ng Israel ang Panginoong Jesus, yet that rejection has been the redirection of God para yung gospel ho na nire-reject nila ay marinig ho ng hindi ho mananampalataya pa. And the result ho, lumawak ho ang pagkakilala ng mga tao ho sa Panginoon. Lumawak ho ang church ho ng Panginoon. Marami ho ang kumilala ho sa Panginoon. Nag-explode ho ang Christianity dahil ho sa simple rejection na ginamit ho ng Diyos para ho sa plano niya. Wala hong rebellion or rejection ang kaya hong sumira sa plano ho ng Diyos. Yan ang katotohanan. Pagplanuhan man ho natin ang pagtalikod ho sa Diyos, pagplanuhan man ho natin ang pagre-rebelde ho sa Panginoon, hindi naman ho tayo mananalo, makapangyarihan ho ang Diyos eh. Gagamitin niya lang ho yung atin hong rebellion, yung atin hong rejection, para ho sa mas magandang plano. Hindi man ho sa atin hong buhay, pero sa buhay ho ng mga tao na hindi pa ho nakakakilala sa Panginoon. Isipin ho natin ang cross. Balikan ho natin kung ano hong nangyari ho sa Panginoong Jesus dun ho sa krus. Pinagtaksilan ho siya. That's negative ho. Pinatay ho siya. Again, that's negative ho. And akala ho ng tao, panalo ho ang kasalanan. Akala ho nila nanalo na ho ang kasalanan. Pero the greatest rejection in history, yung rejection ho nila sa Panginoong Jesus, na napako ho ang Diyos sa krus, that greatest rejection in history became the greatest redemption in the history of man. Yung greatest rejection ho na yun ang naging greatest redemption ho. Because after the cross ho, sobrang daming tao ang kumilala sa tunay na Jesus ng Biblia. After the cross ho, hindi ho nanatiling patay ang ating Diyos. Kaya wag ho nating isipin na after rejection, wala na hong kasunod. Wag ho nating isipin na pag nag-stop na ho or nag-fail na ho tayo sa mga bagay na ginagawa po natin, wala na hong kasunod or endgame na ho natin iyon. Always remember that the Lord, ang Panginoon ho natin, ay hindi pa ho tapos magsulat ho ng ating mga kwento. Ang Panginoon ho natin hindi pa tapos isulat ho ang kanya ho nating kwento. Kaya hanggat gumigising pa ho tayo each day, kada umaga ho, may kwento hong bubuuin sa iyo ang Panginoon. Yes, you may be a failure now, you are rejected now, pero who knows what will happen tomorrow? Sino ho may alam kung anong mangyayari kinabukasan at sa mga susunod pa hong araw? The only thing we need to do ho is to trust in the hand of the Lord. Dahil hawak naman ho tayo ng Panginoon eh. Yung rejection nga ho, ginamit niya for greatest redemption. Yun pa ho mga rejection sa atin ang hindi niya ho gamitin para ho sa mas mainam na plano ng Diyos sa atin pong buhay. In verse 13 po, sabi ho ni Paul, ako'y apostol sa mga hentil. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil, dahil ako'y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin ho. At the end of this passage ho, tinanggap ho ni Pablo, tinanggap ho ni Paul yung tawag ho. Tinanggap ho ni Pablo na hindi niya ho sinayang ang grace na natanggap ho niya personally, ginamit niya ho ang buhay niya para ho dalhin ang mga tao ho palapit kay Kristo. Paul never treated theology as cold information. Para sa kanya ho, yung salita ho ng Diyos ay hindi lamang ho cold information, kundi ito ho ay habang lumalalim mo ang pagkaunawa niya ho sa biyaya ng Panginoon, mas lalo hong lumalawak ang burden niya para ho sa mga tao. At dapat ganyan din ho ang pagtingin ho natin. Na habang lumalalim ho tayo sa atin hong pananampalataya sa Panginoon, makita ho natin na lumalawak ang tingin natin sa mga taong wala pa hong pagkakilala sa Diyos. Dapat ho ang end result ng atin hong pagkakilala sa Panginoon, nung salvation ho natin sa Panginoon, may share ho natin ang Panginoong Jesus sa iba. May share ho natin ang totoong Jesus ng Bible sa iba. Hindi ho mag-contain lamang sa ating mga sarili. Si Paul ho, hindi ho siya nanatiling doon lamang nangangaral. Inangkin niya ho ang sarili niya bilang apostol ho ng mga hentil na ipapakilala ang Panginoong Jesus, na papalalimin sila sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa salita
ng Panginoong Jesus. Inari niya ho yung bagay na yon, tinanggap niya ho yung tawag niya para ho sa bagay na yon at humakbang ho siya na habang lumalalim ang pagkaunawa sa biyaya ng Diyos, mas lalo hong lumalawak ang burden para po sa mga tao. Ang totoong understanding ng grasya ho ng Panginoon ay nagbubunga ho ng misyon. Again ho, after camp ho, dapat ho yung understanding ho natin ng barbarian way. Ng way ho ng Panginoon ay magbunga ho sa atin ng misyon. Hindi ho natapos yung camp at tapos na, papaputi na ulit. Ano ho? Hindi ho natapos yung camp at doon na lang yon, memories na lang. Hindi after ho noon, di ba ho, naranasan ho natin lahat ang Panginoon eh. Salamat ho sa Diyos. Iba ho ang pagpaparanas ng Diyos na ginawa nung camp ho, nung bootcamp ho natin. Ngayon sa pagkaranas ho natin sa Panginoon at pagkaunawa ho natin na ang Diyos ko pala ay buhay. Na ang Diyos ko pala ay totoo. Na ang Diyos ko pala ay makapangyarihan at siya pala ang nagliligtas. Sa pagkaunawa ho natin noon, the real deal ay dito na ho sa labas. Ngayong alam ho natin na ang Diyos pala ho natin ay totoo at buhay, ipamalita ho natin. I-share ho natin. Ano po? I-share ho natin sa mas marami pa hong tao. Sa kapatid mo, sa nanay, sa tatay mo, sa mga pinsan mo, sa mga classmates mo. Wala na hong shame, wala na hong hiya-hiya. Kasi iba yung naranasan mo nung camp eh. Hindi ka papayag na yung mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon ay hindi makilala ang Diyos na naranasan mo doon. Dahil ang totoong understanding ho ng grasya ho ng Diyos ay nagbubunga ho ng misyon. Ngayon, kung tunay ho nating naranasan ang grasya ho ng Diyos, ang pagliligtas ho ng Panginoon, hindi ho natin ito makukontain sa atin hong sarili eh. Hindi ho natin masasarili lamang iyon. Okay na ako, nakilala ko na si Jesus and that's the end of it. Hindi po. Kung talaga hong naranasan natin ang Diyos ng totohanan, hindi ka ho papayag na may kakilala kang hindi pa ho nakakakilala sa Diyos. Na either way, i-share mo ang Panginoong Jesus. Even in simple conversation, i-share mo ang Panginoong Jesus. Kahit nga hindi kayo magkaroon ng conversation, intentionality ho. Intentional mo hong gagawin, bibisitahin mo ho. Pupuntahan mo ho sa kanila. Or pag nagkita ho kayo somewhere, sa simpleng kwentuhan nyo, maibahagi mo ho ang Panginoong Jesus. Maibahagi mo ho ang karanasan mo, yung naranasan mo ho nung time ho na yon sa mga tao ho sa paligid mo na gusto mo hong abutin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Ang biyayang natanggap ho natin ay hindi ho para itago, kundi para maging tulay upang makilala rin ng iba si Jesus. Dito ho natin makikita na kung ang Diyos ho ng redemption, kung ang Diyos ay nakakagawa ng redemption, kahit sa gitna ho ng rejection, imagine what God can do through a generation fully surrendered to Him. Kung yung rejection ho na turn ng Diyos into greatest redemption in history, imagine ho natin at mamangha ho tayo sa kayang gawin ng Diyos sa isa hong henerasyon na nakasuko ho ang buhay sa Panginoon. Sa isa hong henerasyon na lumalakad ho sa barbarian way. Sa hong henerasyon na may tapang na humakbang. Alang-alang ho sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang pagtanggi ho ng tao ay nagagamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Gaano pa ho kaya kalakas at kadakila ang magagawa ng Diyos sa isang kabataang buong pusong sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, ang wilderness run ay hindi ho para sa mga quitters. Ang barbarian way ho, hindi ho para sa mga taong umaayaw ho along the way. Hindi ito para sa mga convenient Christians na susunod lang ho kapag madali, a-attend lang ho kapag may pamasahe, a-attend lang ho kung susunduin mo. Hindi ito para sa mga taong yon. Ang barbarian way ho, hindi para sa mga taong gusto lang hong sumunod kasi convenient ho para sa kanilang pagsunod. Kundi ito ho ay para sa mga taong handa hong sumunod sa Panginoong Jesus kahit ho may kapalit. Handa hong sumunod sa Panginoong Jesus, maging kapalit man ho nito ay buhay po. Hindi ito madali, pero ito ho ang daan ng higit pa sa mga mananagumpay. Alam niyo, simple lang naman ho, ang imbitasyon ho sa atin ng Panginoon sa hapon hong ito. Tayong lahat ay
tumayo po. Ano po? Simple lang ho, ang imbitasyon ho sa atin ng Panginoon. Kung tatanggap ho tayo ng grace, kung tatanggap ho tayo ng blessings ho ng Diyos, ng answered prayers ho, kung tatanggap ho tayo ng salvation ho ng Panginoon, kasama nito ho ay tatanggapin natin at yayakapin na si Jesus ho ay Lord. Na si Jesus ho ay Panginoon, director ho ng ating mga buhay. And hindi ho ito kondisyon. Church, hindi ito kondisyon na kapag pinili ka ng Diyos, kapag nakilala mo ang Panginoon at natanggap mo ang grasya ng Panginoon, ay you are compelled na gawin ang mga bagay na to. Hindi ito kondisyon or give and take. Hindi ito ganon. Dahil ang Diyos ay mananatiling Panginoon, mananatiling Hari, nandito man ho tayo o wala. I-reject man ho natin siya o hindi. Bilang mga mananampalataya o bilang mga taong pinili ng Diyos na lumakad sa kaliwanagan, bilang mga taong tumanggap ng pinakadakilang pagmamahal at pagpapala ng Diyos, sikapin ho natin na masunod ho palagi ang Panginoon. Masunod ho palagi ang kalooban ng Diyos. Talikuran na ho natin ang mga kasalanang unti-unti ho ay nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Talikuran na po natin, pamumuhay ho natin sa mga sikretong bagay na hindi ho nakalulugod sa loob, sa Panginoon, at buong puso ho nating tanggapin ang plano ho ng Diyos kahit saan man ho tayo dalahin po nito. Bagaman mangyayari nga naman ho ang plano ng Diyos kahit pa ho sa kabila ng rejection, sa kabila ng retaliation, sa kabila ho ng denial of grace, kusang loob na ho tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon bilang bunga ho ng grasyang inarigalo ho sa atin ng ating Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Dahil kung ang pagtalikod ho at pagtanggi ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, isang nakamamanghang bagay ho ang kayang gawin ng Diyos sa paghakbang at pagsunod ho natin. Kung ang rejection ho ay ginamit ng Diyos to save even the Gentiles ho, para iligtas ho ang mas marami pa hong tao. Imagine ho natin kung gaano ho kadakila ang magagawa ng Diyos kung ang bawat isa ho sa atin ay may pusong nakasurrender ho sa Kanya, may puso hong handang magpasakop sa Kanyang Lordship, may puso hong lumalakad sa pananampalataya, at may puso hong kiniklaim na siya ho ay barbarong nakafocus sa totoong Jesus ng Biblia. Now, to say that Jesus is Lord, minsan po awitin ho natin sa Panginoon yung siya ho ay, because the saving grace of God doesn't give us the spirit of fear. Yung pagliligtas ho ng Diyos ang nagbibigay ho sa atin ng tapang ho at tumayo ho sa mga bagay na pinatatayuan ho sa atin ng Panginoon. And as we go along the journey of Wilderness Run, we will live the way of the barbarian at hindi ho makontain sa ating mga sarili. Nakilala lang ho natin ang Panginoong Jesus, kundi Panginoon, ipapakilala din kita sa mga wala pa hong pagkakilala sa Kanya. Tayong lahat ay lumapit ho sa Diyos. Panginoon aming Diyos na tapat magpakailanman. Sa O God, salamat Panginoon o Diyos sa amin hong mga buhay at sa patuloy mo hong pagsama aming amang banal. Diyos, tunay na ikaw o God ang nagpapatigas ho ng puso ng mga taong patuloy ho nagre-reject sa iyong katotohanan aming amang banal. Ang mga tao hong patuloy na nagmamatigas ho sa inyong harapan aming Ama. Iabuo ho ang amin hong pasasalamat, Panginoon, sa mga panahon, O God, na hindi ho kami humahakbang sa amin hong panawagan. Iningatan mo ho ang amin hong buhay, Panginoon. Mga panahon, O Diyos, na nagmamatigas ho ang aming mga puso. Hindi mo ho inayaang maging matigas ho ito sa inyong harapan. Hindi dapating pa ho ang pagkakataon, O God, na makakabang po kami ng may tapang at pagmamahal ho sa inyo. Pag-iingat mo ho sa amin pong mga pananampalataya, na pagpapanatili niyo ho sa amin sa lakad ho ng lakbayin, Panginoon, na hindi ho kami naiwan, Panginoon, sa mga panahon ng kadiliman at kaduwagan, Panginoon naming amang banal. Bagamat alam namin, Panginoon, O God, na even rejection and retaliation ay ginagamit niyo ho para ho sa iyong kaluwalhatian. Ngunit mas mamatamisin ho namin, O Diyos, na ang buhay ho naming nakasurrender
Ang buhay ho naming nakahandang sumunod ang magamit mo para ho sa ikasusulong ng iyong kaharian, Panginoon. Kaya Panginoon, O God, dalangin ho namin, O God, na bilang mga lingkod mo, na bilang mga tao ho na humakbang at handa hong manilbihan sa inyo, saan man ho kami dalahin ng amin hong mga panyapak. Panginoon, na araw-araw mo hong ipanumbalik sa amin ang apoy ng pagnanais na ikaw ho. Araw-araw mo hong ibalik sa bawat isa, O Diyos, ang moment na naranasan ka ho namin doon ho sa bootcamp, aming amang banal. Ama, sa mga panahon, O Lord, ng pagkapagod, sa mga panahon, O God, nang wala hong kasiguruhan, sa mga panahon na nag-uumpisa hong mamuo ang mga takot sa amin ng mga puso. O Diyos, ibalik mo ho kami, O Diyos, sa campsite, aming Ama. Ibalik mo ho kami, O Diyos, sa gabi na nanawagan ka ho ng mga taong hahakbang sa iyong panawagan, O Diyos. Ibalik mo ho kami, O Diyos, sa gabi ho na nag-uumapoy ang aming mga puso sa pagnanais na ikaw ho ay maranasan aming amang banal. Panginoon, sa anuman hong tawag mo kami tinatawag, O Diyos, ang bawat isa sa mga kabataan, sa amin ng mga magulang, O Diyos. Gabayan niyo ho kami, ikaw ho ang manguna ho sa amin. Tao ho kami't kinakabahan. Kami ho'y may takot pa rin, Panginoon, ngunit turuan mo ho kaming patuloy hong magtiwala lamang sa inyo, aming Ama. Patuloy lamang hong itingin ang aming mga mata sa inyo, O Diyos, at i-focus, Panginoon, amin hong kalahat-lahatan sa daang pinalalakaran mo ho sa amin, Panginoon, aming Diyos, aming Ama. Salamat ho, Panginoon. Salamat ho sa inyong salita sa hapon pong ito. Salamat ho, Panginoon, O Diyos, aming Ama, maging sa buhay ho ng amin ng mga nanay, O Diyos, aming amang banal. We celebrate them, Panginoon, today. Salamat ho sa kanila pong mga buhay na tinawag mo, Panginoon, O God, upang kumalinga, mag-alaga at magbantay, magpalaki, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, aming Diyos, aming Ama. Panginoon, sa kanilang lakbayin bilang mga ilaw ho ng amin ng mga tahanan, O Diyos, ikaw ho siyang magbigay ho sa kanila ng karunungan. Ikaw ho ang mag-provide ho ng kanilang mga pangangailangan. I-bless niyo ho, Panginoon, lahat ho ng nanay na nandito that represents their household, Panginoon, aming amang banal. At samahan, Panginoon, sa kanilang pagpapalaki at pagkabay sa kanila pong mga anak. Turuan niyo ho silang ilapit, Panginoon, ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya sa inyo. Turuan niyo sila, Panginoong, iluhod at iiyak ang kanilang pamilya sa inyo, aming Diyos, aming amang banal. Salamat ho, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa hapon hong ito, wala ho kaming ibang dalangin, O Diyos, kundi ang patuloy hong kalapitan ho sa inyo. Ang patuloy hong tapang na nagmumula ho sa inyo, Panginoon, O Diyos, aming amang banal. As we walk along this journey, Panginoon, ikaw ho ang amin hong kaapay. Ikaw ho ang amin hong kasama. Ikaw ho ang amin hong pinanghahawakan sapagkat hawak mo ho kami at kailanman hindi mo ho kami pababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat ho. Sa iyo ho, Panginoon, maingat na ibinabalik ang lahat ho ng pagpupuri, ila pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang Diyos na hindi nagbabago magpakailanpaman. Amen. At amen. God bless po sa atin pong